Reynaldo sa Indogabos, this is Injerdex. Sa video ito ay papakita ko naman sa inyo kung paano ito ihalo sa iba pa coatings ang ating Dexpro TIP. So unahin natin yung mga pintura na hinahaluan naman ng thinner, paint thinner, acrylic thinner, lacquer thinner. Pagkakaiba lang nito is kailangan yung malabnaw na pintura tulad nitong quick dry enamel, kahit ano pa man na oil based paint, kailangan ay palabnawin muna natin ang pintura ng kanilang thinner. Ako, karamihan ginagamit ko is acrylic thinner kasi matuyo yung pintura. So, palabnawin muna natin. Pag yung palabnaw na parang hindi na malakit, pwede na nating lagyan ng Dexpro TIP. So, ang 1 liter ulit, lagyan natin ng 1 cup or 200 grams na Dexpro TIP. Huwag lang ulit mamuo ang powder. Yun lang naman. So, yun. Pag along-alo na, wala nang ang buong powder, pwede na natin i-pintura yung ating quick dry enamel. Kapag dito naman sa lacquer paint or yung epoxy primer pintura na hinahaluan ng catalyst, ganun din ang procedure. Palabnawin muna natin ng thinner, either paint thinner, lacquer thinner, or acrylic thinner, depende sa pintura. Kailangan palabnawin muna natin bago natin ihalo itong Dexpro TIP para homogeneous yung mixture at pinintura natin ay maganda yung insulation properties niya. Pagdating naman dito sa waterproofing, so ang sample natin itong Boysen Flexiband. Sa 1 litro ng liquid part ng Flexiband, halo tayo ng another 1 cup or 200 grams. Doon sa liquid part ng Flexiband, kasi yung Flexiband meron siyang 2 parts siya, meron siyang liquid part, meron siya yung cement part na hinahalo. So sa 1 litro, 1 cup or 200 grams. Kapag dito naman sa 1 gallon, 1 kilo na ang gamit niya. Actually, 800 grams yan, pero kung gusto nyo 1 kilo ilagay sa 1 gallon or 4 liters nitong liquid part na Flexiband. Kapag dito naman sa 16 liters, ay 3 kilos nitong Dexpro TIP. 3.2 ang sakto, pero kahit 3 kilos, pwede na yung 3 kilo ng Dexpro TIP dito sa 16 liters na Flexiband, yung liquid part ang ihahalo natin. And the same application lang naman kung ano yung nakalagay sa instruction ng Flexiband, yan din yung application niya. Dito naman tayo sa skin coat at sa cement. So, paano ba ihalo ang Dexpro TIP? Sa skin coat, pwede tayo maghalo ng 1 hanggang 2 kilong Dexpro TIP kada isang 20 kilograms na bag ng skin coat. So, cement naman, kung gagawa tayo ng hollow blocks at mag-wall plastering tayo, ang pwede mong ihalo sa 40 kilograms na cement ay 2 kilo minimum at maximum of 4 kilos na Dexpro TIP. So yan po, ulitin ko po, sa skin coat, pwede tayong maghalo ng 1 hanggang 2 kilo ng Dexpro TIP per 30 kilograms ng bag ng skin coat. At dito naman sa cement, ang minimum of 2 to 4 kilograms ng Dexpro TIP per 40 kilograms of cement. And that is your Dexpro tip of the day. Mabalos!